Good day, engineers. So, nasa type 7 na tayo, which is the substitution suggested by the equation. So, under pa rin siya ng chapter 4 or the additional topics on equations of order 1. So, meron na lang tayong, after nitong type na to, meron na lang tayong dalawang type. Kasi di pa sabi ko, ang type ng DE na i-discuss natin is hanggang type 9. So, nasa type 7 na tayo. So, dito sa substitution suggested by the equation, so, ito yung ginagamit natin or ito yung paraan kapag ang mga DE ang mga equations sa DE is hindi na pwede sa ibang type like variable separable, homogeneous, exact, linear, ano pa yung iba? Bernoulli, ganun. So, kung hindi na sila pwede sa type na yon, so ito na yung gagamitin natin. Magsa-substitute na tayo. So parang sa integral calculus, which is yung U substitution, na ginagamit natin kapag medyo komplikado na yung ating equation. So consider natin tong standard form na mdx plus ndy is equals to 0. So this type of differential equation reduces to variable separable by some changes of variables. So dito nga, so by the name of self-substitution, magsa-substitute lang tayo ng mga variable. Okay, para mas lalo nating maintindihan, punta na tayo sa example number 1. So, determine the solution. Number 1, 3x minus 2y plus 1 dx plus 3x minus 2y plus 3 dy is equals to 0. So, ang gagawin muna natin dito, observe natin yung m and n. So, observe natin na sa m, may 3x minus 2y. And sa n, meron din tayong 3x minus 2y. So, ayan. So, yan yung gagawin natin or yan yung ating isa-substitute sa variable natin. So, let z is equals to 3x minus 2y. So, derive natin to. dz is equals to 3dx minus 2 dy. So, ilipat natin si negative 2 dy sa kabila. Or unahin na lang natin itong 3dx is equals to dz plus 2 dy. So, divide both sides natin by 3 para matira si dx. So, magiging dx is equals to dz plus 2 dy all over 3. So, since meron na tayong mga variables na ganyan, pwede na natin siyang i-substitute sa ating original equation. So, ang 3x minus 2y ay z na. So, plus 1. Then, ang dx natin ay dz plus 2 dy all over 3 plus 3x minus 2y ulit. So, z siya plus 3 dy equals 0. Then, ayusin natin. Times tayo ng 3. So, magiging, so kapag tinimes natin dito, makakancel na lang yung denominator na 3. Then, itong z plus 1, so wait lang. So, itong z plus 1, i-distribute natin sa dz tsaka sa 2 dy. So, magiging z plus 1 dz plus
2 z plus 1 dy plus 3 z plus 3 dy equals 0. So next, substitute natin tong 2, then 3. So magiging z plus 1 dz. So parehas lang pala silang dy, kaya pag-combine na lang natin sila. So 2z plus 2 plus 3z plus 9 dy equals 0. So magiging z plus 1 dz. Wait lang. Saan na tayo? Plus 2z plus 3z ay 5z plus 11 dy equals 0. So, pwede nating ilipat tong 5z plus 11 dito sa baba ng z plus 1 dz. So, gawin natin dito sa side. Magiging z plus 1 dz all over 5z plus 11 plus dy na lang. Matitira si dy equals 0. So, ayan na. Nakaseparate na pala sila. So, i-apply na natin yung variable separable. So, integrate na natin. So, paano nyo integrate itong nasa unahan? So, kung mapapansin nyo, medyo mahirap. Tama? So, simplify natin siya. Di ba may ginagamit tayong pang simplify? Yung partial fraction. Integration using partial fraction. Saka, so ito, ang gagamitin natin sa kanya ay division of polynomials. So, alam nyo pa ba division of polynomials? So, meron tayong long method, tsaka yung short method. So, yung long method, 5z plus 11. So, wait, masyadong mataas. Magiging z plus 1. So, yan. Z plus 1 divided by 5z plus 11. So, z divided by 5z is 1/5. Tama? 1/5 times 5z. So, z. 1/5 times 11. 11 over 5. So, minus. Magiging 0 na to. So, 1 minus 11 over 5 is negative 6 over 5. So, yung remainder, so meron tayong, ang magiging sagot dito ay 1 over minus since negative 6 over 5 over 5z plus 11. So, di ba ganyan? So, natatandaan nyo pa ba yan? So, ayan, sulat na natin. Magiging 1/5 dz minus, labas na natin si, ito, negative 6 over 5 dz
So, integral pala to. Over 5z plus 11 plus dy equals 0. So, integrate natin yan. So, magiging sagot natin dito ay, so, ano yun? So, magiging 1/5. 1/5 z minus 6 over 5 times 1/5, kasi may 5 dyan, ln 5z plus 11. So, baka yung iba nagtataka na kung bakit ganyan. Dapat alam nyo na magtitig method ng integral. C. So, di na kasya, ilipat ko sa kabila. So, tuloy natin dito. Magiging 1/5 z minus 6 over 25. So, 6 over 25 na yan kasi ito. So, itong part po na ito. So, itong part na yan. Ln 5z plus 11 plus y equals c. So, times natin ng 25 para wala yung mga denominator. So, 5z minus 6 ln 5z plus 11 plus 25y. So, 25c is c. So, ang z natin kanina, kung babalikan nyo, z natin is 3x minus 2y. So, substitute na, balik na natin. So, 3x minus 2y minus 6 ln 5 times 3x minus 2y plus 11 plus 25y equals c. So, 15x minus 10y minus 6 ln 15x minus 10y plus 11 plus 25y equals c. So, 15x. So, negative 10y tapos may positive 25y dito. So, plus 15y minus 6 ln 15x minus 10y plus 11 is equals to 3. So, ito na yung ating answer. So, pwede pa natin siyang i-simplify by dividing 3. Tama? So, 1/3 magiging 5x plus 5y minus 2 ln 15 minus 10y plus 11 equals c. So, ito yung isang answer. So, next, number 2 na tayo. So, dy over dx is equals to 1 minus x minus y all over x plus y.
So, dito, pwede nating, so, dy over dx. So, pwede nating i-extract si negative dito. Tama ba? So, magiging 1 plus x plus, hindi pala plus, minus. X plus y, tapos x plus y. Tama, di ba? Kapag dinistribute natin to magiging negative. So, let z is equals to x plus y. So, dz is equals to dx plus dy. Pwede tayong mag-divide ng dx. So, 1 over dx magiging dz over dx is equals to 1 plus dy over dx. So, kunin natin si dy over dx since dy over dx yung nasa original natin. So, magiging dz over dx minus 1. So, substitute natin siya sa ating original. So, ang dy over dx ay dz over dx minus 1. Then, 1 minus ang x plus y ay z. All over z. So, lipat natin si 1 sa kabila. Dz over dx equals 1 minus z all over z plus 1. So, paano na mag-add ng fraction? Dz over dx is equals to, so, cross multiplication, di ba? Tapos, smiley. So, 1 minus z plus z all over z. Dz over dx is equals to, so, negative z plus z, so, wala na. So, ang matitira 1 over z. Pwede natin siyang, separable siya. So, z dz is equals to dx. So, nakaseparate na. Integrate both sides. Magiging z squared over 2 is equals to x plus c. Then, ang z natin ay, so, dito ko na lang itutuloy. Ang z natin ay x plus y. So, x plus y squared all over 2 equals x plus c. So, multiply tayo ng 2. Magiging x plus y squared equals 2x plus 2c. Or pwede na lang gawin natin c. So, ito na yung ating answer. Napapahinto ako kasi parang may something sa mata ko. So, number 3 na tayo. So, number 3. dy over dx is equals to sine x plus y. So, let x, ay z pala, let z is equals to x plus y. So, dz is equals to dx plus dy. Since dy over dx siya,
So, mag-divide tayo both sides ng dx. So, dz over dx is equals to 1 plus dy over dx. So, lipat natin si dy over dx, magiging dz over dx minus 1. So, itong dy over dx, substitute na natin siya dito sa original natin. So, magiging dz over dx minus 1 is equals to sine z. So, magiging dz over dx is equals to sine z plus 1. So, separable na siya. Kaya, separate natin. Magiging dz all over sine z plus 1 equals dx. dx. So, pwede na natin siyang i-integrate. Tama? But, wala tayong direct integration ng dz over sine z plus 1. So, ang gagawin natin is, mumultiply natin, kukunin natin yung kanilang conjugate. So, multiply natin yung numerator tsaka denominator. So, kukopyahin lang natin, di ba? So, magiging dz all over sine z plus 1 times sine z minus 1 all over sine z minus 1 equals to dx. So, ang mangyayari, so, lipat ko na pala to. So, ang mangyayari dito, magiging 1 minus sine z dx, dz pala. Sorry. All over 1 minus sine squared z. Wait lang. I-rewrite ko nga ulit to. So, tama naman. So, dito pala. Wait. Magiging 1 minus sine z tapos 1 minus sine z. Tama. Pinagbaliktad ko na pala dyan. Ay. Pero same lang pala yun 1 plus sine z. Tas 1. Ano na to? Plus sine z. So, ayan. So, ito kasi, So, ang 1 plus sine z, 1 plus sine z, and 1 minus sine z, magiging 1 minus sine squared z. So, yan. Kaya naging ganyan na. Balik ko lang. Equals to dx. Then, itong 1 minus sine squared z. So, by Pythagorean theorem or identities, diba ang sine squared z plus cosine squared z is equals to 1? Kapag
nilipat natin, magiging cosine squared z is equals to 1 minus sine squared z. So, yan. Kaya magiging 1 minus sine z. No, ang hirap magsulat ng z. dz over cosine 2z. Na-x ko. Kakagaling ko lang kasi sa differential calculus. So, nasa trigo na kami. Trigo. Equals to dx. So, pwede na tayo mag-integrate. So, paghiwalay natin, 1 over cosine squared z minus, so may dc dito, sine z dz all over cosine squared z is equals to dx. Kapag in-integrate natin yan, magiging so ito secant squared z dz minus, so ang sine z dz over cosine 2z ay, bakit may integral pa rin to? Wait lang, nalito na rin ako. Okay, na-gets ko na. Ang shortcut kasi ng notes ko. Kaya kapag nagre-record ako, nagda-direct lang ako. Kaya pasensya na po kung magulo. So, ito kasi, pwede natin sulat as sine z, cosine z, tas may natirang 1 over cosine z. So, ito magiging tangent na. Tama? Tangent z. Then, ito magiging secant z. So, yun pala. Hay. So, wag niyo ako tutularan. Shortcut yung notes, ha. Tan z secant z dz equals dx. So, hindi na kasya. So, saan ko isisingit? Pwede dito na lang para hindi na next slide. So, integrate na natin yan. Meron naman na silang mga direct integration. So, ang secant squared z ay tangent z. Then, ang tan z sec z ay secant z. Then, ang integral ng dx ay x plus c. Then, ang z natin ay x plus y. So, tan x plus y minus secant x plus y is equals to x plus c. So, yan na po yung ating answer. Ang ikli lang ng solution pero ang tagal ko dito. So, ayan, nasa number 4 na tayo. Ito, medyo mahaba. Hindi pala medyo. Mahaba talaga siya. So, solve na natin yung number 4. dy over dx is equals to, so hindi po to general solution kasi mali po ako yan. Hindi ko napalitan. So, since may binigay kasi siyang ganyan, x is equals to 0, then y is equals to 0, so particular solution siya. Particular solution yung hinahanap pala. So, let z is equals to y minus 2x. dz is equals to dy minus 2 dx. Then, dy over dx siya, kaya kunin natin yung dy over dx. Mag-multiply tayo ng
1 over dx. So, magiging dz over dx is equals to dy over dx minus 2. Then, ang dy over dx natin ay dz over dx plus 2. So, substitute na natin siya dito. Magiging dz over dx plus 2 is equals to y minus 2x squared minus 7. Ay, mali pala. Hindi pala mali. Tama naman. Pero, gawin na natin z yung y minus 2x. So, z squared minus 7. Alang bangag ko naman ngayon. dz over dx is equals to z squared. Wait, hindi ako makapagsulat. Z squared minus 7 minus 2. So, dz over dx is equals to z squared minus 9. So, separable na siya, tama? So, dito ko na lang ituloy. Magiging dz all over z squared minus 9 equals dx. So, yung kanyang denominator, ito. So, z squared minus 3 squared. Tama? So, pwede natin siyang i-write as z plus 3, z minus 3. So, using partial fraction, distinct linear. So, yun yung tawag ng type nun. Distinct linear fraction. Wala, gusto ko na matapos to. Nahilo na ako. So, 1 over z squared minus 9 is equals to a over x. Z pala, sorry. Z plus 3 plus b over z minus 3. So, times natin ng z plus 3 then z minus 3. So, makakancel, magiging 1 dito. Then, a na z minus 3 plus b na z plus 3. So, let z is equals to negative 3. 1 is equals to a. Negative 3 minus 3 plus b. Negative 3 plus 3. So, a is equals to negative 1, 6. Sinusulat ko. Ay, inaano ko na lang yung nasa notes ko. Nahilo na talaga ako. So, z equals 3. 1 plus a. Ay, bakit plus? Sorry. 1 equals a. 1 equals a. 3 minus 3 plus b
3 plus 3. So, ang B natin ay 1/6. So, pakitandaan po yan. So, pwede na natin siyang i-write as. So, unahin ko na yung positive, which is yung B. So, magiging 1/6 integral ng dz over z minus 3 minus 1/6 dz all over z plus 3 equals dx, or integral ng dx. So, magiging 1/6 ln z minus 3 minus 1/6 ln z plus 3 equals x plus c. So, magiging 1/6 since negative yan. Magiging z minus 3 over, so ibuko na lang. Z plus 3 equals x plus c. So, times natin ng 6. So, magiging ln z minus 3 over z plus 3 equals 6x plus c. Then, lagyan natin ng e sa baba. Saan na ang aking? So, e sa baba. So, makakancel to. Magiging z minus 3 over z plus 3 equals e raised to 6x plus c. So, tuloy ko dito. So, z minus 3 over z plus 3 equals e 6x. Then, since same naman sila ng base, then addition, pwede natin paghiwalayin. So, e raised to c. So, law of exponent din yan. Since ito, e raised to c, pwede naman siyang maging c lang, di ba? So, maging z minus 3 over z plus 3 is equals to c e raised to 6x. Z minus 3 is equals to z plus 3 c e raised to 6x. Then, ang z natin ay y minus 2x minus 3 is equals to y minus 2x plus 3 c e raised to 6x. So, lipat natin si 3, magiging y minus 2x equals to y minus 2x plus 3 c e raised to 6x plus 3. So, at x is equals to 0, y is equals to 0. So, 0, 0 minus 0, so 0 is equals to 3. So, matitira tong si 3. Tama, kasi 0 to, 0 din to. So, 3 CE 6 raised to 0 plus 3. So, e raised to 0 ay 1. So, magiging 3c over, di pa pala. 3c is equals to negative 3. So, divide both sides by 3. So, magiging c is equals to negative 1.
So, tuloy natin dito. So, kopyahin natin yung general solution natin kanina, which is itong y minus 2x is equals to y minus 2x plus 3 c e raised to 6x plus 3. So, substitute natin na ang c natin daw ay equals to negative 1. So, y minus 2x is equals to y minus 2x plus 3 times negative 1 e raised to 6x plus 3. Distribute natin to dito. So, magiging y minus 2x is equals to negative y e raised to 6x plus 2x e raised to 6x minus 3 e raised to 6x plus 3. So, pagsama natin yung y tsaka yung may x. So, y plus y e raised to 6x is equals to 2x e raised to 6x minus 3 e raised to 6x plus 3. So, itong minus 2x sa kabila, magiging plus 2x na. Then, ilabas natin si y. So, y is equals to 1 plus e raised to 6x is equals to 2x e raised to 6x minus 3e raised to 6x plus 3 plus 2x. So, divide both sides natin by 1 plus e raised to 6x. So, 1 plus e raised to 6x. So, ang magiging sagot na natin, so, cancel to, ay y is equals to 2x e raised to 6x minus 3e raised to 6x plus, lipat natin si 2x, plus 3 all over 1 plus e raised to 6x. So, yan na yung ating particular particular solution or yung ating PS. So, ayun lang. So, sana hindi kayo nalito kanina kasi nahilo na din talaga ako. So, yun. Ang oras natin ay so, 43 minutes. So, hindi pala siya mahaba. Mas mahaba yung type 6. So, yun lang guys. Thank you for watching. Please comment done watching, name, and section. So, 4 ang hawak kong differential equation, pero kukunti lang yung nagko-comment. So, please chine-check ko po yan for your attendance. So, thank you guys.